So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at ilagay natin sa playlist guys sa ating spiritual life and random topics in life 2025 to 2090 November 6. 5 o 6 pa yung hapon, basta ngayon. So, meron tayong bagong kalimang mangga Messiah, ang mangga Metamorphosis, yung Acts, si Paul, at saka yung mga apostles. Sa Acts lang to at saka sa ang pinakalas si Majesty, yung Revelation. Medyo heavy din to basahin. 395 yata to ngayon. Okay. Ipon natin dahan-dahan para manatutunan tayo sa Bible, lalo na sa Acts after ng si Yeshua, Messiah. Ito si Paul ewan ko lang kung anong itsura, pero Jewish siya. Okay. So pag-uusapan natin ngayon po guys sa ating spiritual life and random topics in life. So ano ba talagang dapat gagawin sa buhay? Alam natin madaming problema, daming baha, lindol sa Pilipinas. So alam natin marami tayong problema sa kinakain natin, sa saan titira. Yung pinaka-importante talaga po is yung location. Kung magtitira ka ng isang bahay, importante talaga yon, saan at yung history. Pangalawa, yung mga fault line sa lindol, yung bahay. Pangatlo, di ba, para safety yung buhay natin, yung mga ari-arian or bagay natin, tayo kailangan talagang survey at saka iwas talaga sa squatter area, kasi yung mga sunog-sunog, yun talaga na the cause of everything, every merciful or problema sa buhay. Yun talagang wala ka tayong pera, the lack of money is the cause of all problems. Suotin mo ba natin yung ano natin, yun talaga na buhay, kailangan talaga may plano yan. Kasi tindihin mo na yung mga takbo ng mga kabataan ngayon. So pag games ka, ano ba i-expect mo kung papasok ka sa pamilya, di ba? Kung magbibisyo-bisyo pa tayo, walang ipon, pupuntahan talaga natin, wala talaga pupuntahan. Kasi di ba, mahirap ang buhay, di ba? Sa anak buhay, kumita, magtrabaho, at bayad sa mga babayarin, monthly dues, pagkain, renta, tubig, kuryente, mahirap na talaga. Tapos kung na-stress ka at pabisyo-bisyo tayo, ubos talaga ang pera. Yun talaga na, ang sabi talaga sa mga sa spiritual talaga, be contented. Hindi kailangan ng maraming sasakyan, okay lang yung maraming bahay na paupaan. Okay yung mga ginto, gold, at saka lupa, investment. Pero yung pinaka best investment, yung pera, yung kanggad Yahweh, yung sabat, yung pista, yung pagsunod sa kautusan, yun ang ultimate treasure, diba? So yun lang, yun talaga ng tao. Pag wala tayong guide or gabay sa buhay, talagang mahirapan talaga tayo. Kahit pustahan pa tayo, kung ang kasama mo or sa buhay mo kung walang plano, yan nagbibisyo doon, alam mo na, nagbibisyo, yosi, alak, minsan droga, wala talaga tayong pupuntahan dyan. At kung hindi pa religious ang kasama mo, mahirap talaga yan. Yun talaga na yung kita natin is mababa yung low wages natin, yung sahod mababa, mahal ang bilihin. Tapos magre-renta ka sa nice place, pag dito sa Dasma, siyempre mahal. 10,000 lang ang pinaka minimum sa mga babayarin sa mga modern city, diba? So iba pupunta sa mga squatter, may mga nakaw doon, mga adik, sunog-sunugan, may magnanakaw doon. Yun lang din ang mga baha-baha. Alam natin na may iba na kapit patalim, diba? Sa pero kung naghihirap ang buhay, hindi talaga bisyo at droga at alak ang solusyon. Yun talaga masasabi ko. Kung nasi-stress ka, breathing,
research, pagbasa sa Bible, pagdarasal, at doon tayo makakuha ng peace of mind. Hindi mo idaan dapat sa sigarilyo ka doon ka magpipis kasi magkakasakit ka. At pinakaportante din na hindi tayo magkakasakit. Kasi kung magbibisyo ka, doble ang sakit, doble ang gastos mo. Gumastos ka sa bisyo at alak araw-araw at sigarilyo at droga. Pagkatapos kung mag-hospital ka, magsakit ka doble. Ako, malaki ang gastos. Instead na i-alak mo, sigarilyo, bilhin mo ng saging, mga prutas, di ba? Di ba? Kung ganun ba, investment ba, mga gulay, prutas, na tamang pamaraan, at magre-research. Yun lang talaga ang solution, guys. Dapat hindi tayo magkasakit, may pagkakitaan, may ipon, at nagdarasal tayo kang God Yahweh sa Bible. Nagawa natin yun, at umiwas sa mga masasamang kasama. Yun lang ang goal natin, at kumita ng konti-konti. Hindi naman talaga biglaan ang lahat. Diba? Tante lang is malusog ka. Kasi yung ibisyo mo, kahit sabihin mo sigarilyo at alak, ipunin mo yan 10 to 20 years. Hanggang 30 years. Kung 20 years, 10 years old ka nagyoyosi, milyonaryo ka na. Mayroon ka na pang negosyo. Kasi hindi kasi sila matiisin. Na sabi pa sa Bible, train a child while they are young. Wala tayong pera, diba? Sa mga tao mostly 80 to 90%. Then, yun na, bumibili ako ng mga libro para sa future family. Ang mga bata, hindi kawawa. Yun na talaga na, ako na dumanan ako sa pagkabata. Naaawa rin ko sa future na bata. Kasi paano sila magtuto sa school, sa biology, chemistry, paano kumita, paano magtuto sa, mag-learning sa Bible. Diba? Na investment ko to para sa future. Hindi man natin mabibigla ang lahat. Ang importante lang dito is may kaalaman ka. Paano ka magturo sa bata. Yun ang pinapangarap ko talaga na hindi ka magkasakit. May pera ka at meron ka mga protection sa radiation. Kasi alam mo, sa spiritual life and random topics in life, talagang maraming bagay na hindi talaga natin ma-explain. Ba? Bakit ka na-stress? Diba nakaupo ka lang naman, nakatayo ka, nagdarasal ka. Siguro possible guys is mga radiation. Sobrang hawak ng cellphone, or malapit ka sa kuryente ang bahay mo. May maraming possibility yan. Bakit? Tapos, hindi siguro ka nagde-deep breathing, kulang siguro ka ng vitamins or minerals, wala kang gulay. Yun ang dahilan na nagkakasakit tayo guys, kasi wala tayong kaalaman. O nagkasakit ka nga pero naghihirap ka nga, 'di ba? Stress ka nga pero may panahon, mayroon tayong mobile games, guilty tayo lahat diyan. Lahat tayo may mobile games, may mga favorite games. Tapos stress ka. How can you be satisfied? Ma-satisfied lang ba tayo sa cellphone? Pero sabihin nila ay iba-iba naman ang buhay ng tao. Pero sa akin, hindi talaga normal ang cellphone. Talaga kailangan talaga magbasa ang tao, magplano sa buhay, mag-ipon-ipon, wag gumawa ng masama at umiwas sa masasamang tao at bisyo. Kasi kung sabay-sabayin natin yan, mag-asawa ng maaga at walang plano, saan tayo kukuha nakikita or income, wages or sahod na pangtustos sa family mo na binuo mo. Kaya kung magbuntis na walang pera, doon magka-normal yung mga bata, yung anak mo. Then kung wala kang pera, iiwan mo yung bata at maging malaking pasaway. Hindi mo na bamatayan, bibigyan mo lang ng pera ang bata. Mahirap talaga. Yun talaga na ang bata kailangan ng magulang. Pero ngayon sa kulang ang sahod ng tatay, nanay, tatay, kailangan ang dalawang magulang magtrabaho na. Pero wag kang magpaling lang sa pera, kasi pag ang bata pasaway, di mo mai-enjoy yung pera. Ano nga dito? Yun talaga na kung magsakit-sakit ang mga bata, di ba? So, struggle sila, di ba? Then, kasawa ng magat, then nanonood sa TV. Parang ayaw kong gumaya sa common, yung mga sa karamihan. Bakit tayo naghihirap? Kasi marami tayong time sa mobile games, sa TV. Hindi tayo nag-aaral, hindi nag-iipon.
hindi tayo nagpaplano paano hindi magkasakit at paano maging kaalaman. Kahit konti-konti, yung instead na ibisyo mo, idandahan mong ihulog yung 100, 20 taon ka ngayon, 20 years old, 30 years old, after 30 to 40 years, mayaman ka na. Ilagay mo sa bangko, i-invest mo, matuto ng mga new investment, diba? Mga bagong kaalaman, siyempre magsusurvive ka. Aanin mo ba yung marami kang pera kung nagka-cancer ka na, high blood, diabetes, ubos lang yan sa maintenance. Kasi yun lang din na stress daw tayo, pero hindi tayo stress sa games. Yun talaga na there's a recipe for disaster, yung mga ganun ng mga tao. Hindi nagdarasal, puro games lang, na-addict na, sige. Tapos, hindi nag-iipon, matagal matulog, hindi kumain ng maayos. Yun talaga, na-prone tayo sa stress. At yung stress, mag-cause po yan ng sakit. Diba? Kasi bakit tayo nasi-stress? Kasi wala tayong kaalaman. Busy. Oo nga, busy daw, stress daw, pero may mga social media, scroll sa FB, merong TV, mga palabas doon. Wala akong pinanood, guys. Kante na nag-search tayo yung nakagamit natin na makatulong sa buhay natin. Diba? Yung mga research na kaalaman. Mura lang naman yung biro natin. Hindi naman tayo malaki ang kita natin or sahod. Kante lang dito is hindi ka nagkakasakit. Diba? Nag-ipon ka, tagplano sa future. Yun talaga ang pinaka-importante. Skill. Yun lang talaga kasi kahit gaano pa kalaki ang kita mo, kung wala tayong disiplina, being spiritual, wala lang lahat yung kita natin. Maniwala ka sa akin. Kasi ngayon, sa dami ng pangangailangan sa buhay ng tao ngayon, kulang-kulang lang yung sahod. Kung sahod ka, magsweldo ka, magkasakit ka, kulang na yung paggamutan mo sa sakit. Diba? Hindi, lagi pang naghahabol yung pagkain, renta, tubig, kurente, internet, at kung may anak-asawa ka, kulang ang sahod, guys. Kung magtatrabaho ka lang sa Pilipinas, kulang, diba? Then mababagyo pa kasi dahil sa corruption sa flood control, dahil sa government project, wala tayong maasahan. Na yung gobyerno, wala tayong maasahan. Hindi naman tayo anti-government, pero wala binulusan lahat nila dapat ayusin dapat yung project nila, maawa sila sa mga tao, wala madidiscourage nagsisi talaga taga-bumbong. Kasi dahil sa gold, nabudol tayo lahat, wawa naman. Sana ayusin sana yung gobyerno na kahit project na lang, huwag na naman sana, iayos na naman sana yung project. Huwag na sa Cebu ngayon, kawawa naman yung Cebu ngayon, sa mga kapatiran doon, mga kilala natin sa Cebu, kawawa naman, guys. So baha naman sila doon, pero call of nature yan wala tayong gagawa doon. Pagdarasalan natin sila na makarecover sila. Mahirap din na yun na talaga, everything is just temporary. Isang lindol, isang sunog, isang baha, pwede mawala ang lahat, kahit ang mismong buhay natin. Na wala tayong ipagmamayabang sa mundo kasi everything is just borrowed lang, hiram lang ang lahat na bagay sa mundo. Hindi tayo kailangan na magmayabang, maging masama, manakit sa kapwa-tao, kasi ang buhay natin temporaryo lang, dumadaan lang tayo. Diba? Yun na talaga na ligtas ang may alam. Kung gagawa ka ng masama, alam mo nang mahirap ng buhay, instead na ibisyo mo, mag-ready sa may pera na ipanglipat, diba? Sa maayos na lugar, mag-ready ng pagkain. Kasi every year, mayroon talagang baha. Tawag ito, emergency kit ba? Maghahanda. Pero dahil ang mga tao, iba-iba yung gusto. Yung sa Cebu na masaya na sila, prosperous, bigla lang dumating yung lindol at saka yung bagyo. Example lang ba? Kasi maganda na yung bahay, may nag-abroad sa ibang bansa, yung mga pamilya, o cellphone na lang doon, magaganda ang sasakyan, magaganda ang bahay. Diba? Halimbawa lang ba, example, sa part 79, sa ating spiritual life.
So, nakalimutan na nila na kailangan talaga maghanda kasi everything is just temporary, guys. Ano lang tayo, dumadaan lang tayo sa mundo. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Maraming salamat po sa papanood. Thank you po.